Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay JP Arnold. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bang! Walang labis na aksyon, at kahit na walang ibang pantulong na pag-atake sa magkabilang panig. Napakasimple na pinutol mo ito at lalabanan ko ito. Sa malakas na ingay na ito, opisyal na nagkadikit ang palakol at kuko ng alimango. Parehong huminto ang palakol sa itaas at ang clears sa ibaba. Tapos na ang lahat, natigilan ang lalaking mukhang crab essence. Tapos bigla siyang ngumiti, this is over. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit tinitigan siya ng mahina. Haha, 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 akala ko ba malakas ka? Akala ko ba napakabangis ng palakol na to? Ang kinalabasan, dito pala. Oh, sinusubukan mo bang patayin ako? Puno ng pangungutya ang mukha ng lalaki. Nang makita siyang ganito, napangiti din ang grupo ng mga taong sumunod sa kanya sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, ang balat ng baka ay kalokohan sa harap ng lahat ng matigas na lakas. Ang pag-ihip ay kamangha-manghang at ito ay walang silbi. May mga bagay na lumalabas kapag sinubukan nila. Ang susi ay mayroong maraming mga tao na naniniwala sa ganitong uri ng pag-ihip ng Diyos. Pagkatapos, ang mga taong ito ay tumingin pabalik sa mga taong naniwala at hindi ginawa ito. Malamig silang tumawa at puno ng panunuya. Ang mga taong hindi kumilos ay ganap na natigilan sa oras na ito. Pinaniwalaan nila ito, ngunit alam din nila na ang hari ng mga sandata tulad ng palakol ng pango ay dapat ang pinakamalakas na pag-atake sa mundo. Naturally, ang pinakamalakas na pag-atake ay hindi kailanman mapipigilan ng anumang panlabas na puwersa. Kahit na ang crab clears ng lalaking iyon ay hindi magagapi sa pagbibinyag ng mga taon. Gayunpaman, ito ang hari ng lahat ng armas. Kung gayon, ang ganitong uri ng hindi pagkasira ay lubhang katawa-tawa. Ngunit ang nakakadismaya ay ang tinatawag na panguak sa kamay ni Aaron ay naputol ng uso, ngunit ang kanyang clears ay wala man lang sira ang hitsura. This is simply, mali ba talaga sila? What the fuck are you doing? Hindi ka ba kontento sa resulta? He dares to cheat us and beat him. Galit na umungal ang crab spirit guy. Pagkatapos, ang kanyang galit na tumataas sa oras na ito ay magkasama, at ang Aaron ay malapit ng manguna sa pag-atake. Pop, dong, dalawang malulutong na tunog ang tumunog. Binasag nito ang ingay ng barkada nila at ginawang parang crab spirit ang lalaki na umaangat at gustong tumahimik saglit sa limelight. Sa oras na ito, ang kanyang malaking plays na kamay ay nabali, tulad ng isang bato na malubhang nataman ng isang bato. Maraming mga fragment ang direktang nahulog sa pool at tumama sa mga layer ng alon. Ang mga alon ay nagkalat, ngunit sa mga mata ng mga taong ito sa oras na ito, hindi na ito maganda, ngunit isang texture na nagpalubog sa kanila sa kakilakilabot na pagmumuni-muni. Hoy, hindi ko kailangang masira ng napakabilis. Kailangan kong lumipat sa paligid. Ngumiti si Aaron. Pagkatapos ay binawi niya ng bahagya ang kanyang palakol, hinaypan ang talon ng palakol at seryosong pinunasan ng kanyang kamay. It really reminds me of a sentence, paano ako makakapatay ng manok gamit ang kutsilyo ng baka? Paano ka makakapatay ng manok gamit ang kutsilyong baka? Isang pangungusap ang direktang gumising sa lahat ng mga taong nawala sa pag-iisip sa eksena. Oo, hindi ka makakapatay ng manok gamit ang kutsilyong baka. Ngunit ito ay isang maliit na nalalabi lamang, ngunit kailangan nating gamitin ang hari ng 10,000 na armas tulad ng nakasabit na plato na sinaunang palakol. Sa madaling salita, sa ilalim ng hari ng 10,000 armas, anong mga kwalifikasyon ang kailangang labanan ng mga pediatrics na ito? Naisip ito ng mga hindi kumibo at bahagyang ngumiti sa kanilang mga mukha. Ang lahat ay naaayon sa kanilang mga inaasahan.
At ang mga nagtatrabaho sa mga alimango sa oras na ito ay pawang natulala at nakalubog. Parin sa takot at pagkabigla, talagang, pangupalakol talaga sa kamay niya, namanhid ang anit ko, at nanginginig ang buong katawan ko. Ito, imposible to, pangupalakol talagang muling lumitaw sa mundo. Ang pliers ng alimango ay sobrang tigas at malayong may kumpara sa ibang bagay, maaaring masira ng buo, parang, pangupalakol lang talaga. Isang grupo ng mga tao ang bumulong sa kanilang sarili sa gulat, ilang sandali pa, tila nag-isip sila ng isang bagay ng sama-sama, biglang, sama-sama nilang itinaas ang kanilang mga mata at tumingin sa Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ibig sabihin, totoo rin ang katakawan ng kasamaan. This guy is really an alternative with evil gluttonous body and panguaks in hand. Sa pag-iisip nito, bahagyang umatras sa takot ang isang grupo ng mga taong nag-aaway pa rin at maingay. Ang crab essence na ang pinakamagandang negatibong halimbawa. Sino ang nang-ahas na patuloy na hawakan ang ganitong uri ng kilay sa oras na ito? Ngumiti si Aaron at napalingon sa kanila ang mga mata niya. Gusto mo bang subukan ulit? Sa madaling salita, umiling ang lahat na parang wave drum at paulit-ulit na umatras. Ayaw nilang titigan sila ng Aaron sa oras na ito. Kung tutusin, kung ito ay isang palakol para sa kanila, huwag na silang magkaroon ng matigas na shell ng mga alimango, kahit na mayroon sila, hindi nila ito matiis. Naniniwala ako na hanggang ngayon, walang nagdududa. Sa oras na ito, angkop na tumayo si Liang Han. Matapos ang kanyang mga salita, ang mga tao ay natahimik ng ilang sandali. Lalo na ang mga mata ni Liang Han ay nakatuon sa alimango sa oras na ito, at ang alimango ay ibinaba ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magsalita. Kung gaano siya kayabang noon, kung gaano siya kaiya ngayon. Now that you have no doubts, you have no opinions. I can understand that you, like me, recognize the decision made by the four people, including Shuren. Magkasama ang mga salita, tingnan muli, wala pa ring naglalakas loob na magsalita. Tumanggaw si Liang Han na may kasiyahan, kung gayon, magkasundo tayo ngayon. Opisyal na naabot ng binata sa harap namin ang aming pagkakaunawaan. Natural, para sa kanya, kami ay dumating ayon sa orihinal na kasunduan. Pagkatapos ay tumingin si Liang kay Aaron at sinabing, nga pala, binata, hindi mo sinabi sa amin ang iyong pangalan. Sa pagtingin sa nakangiting mukha ni Liang Han, si Aaron ay may ilang pagdududa sa kanyang puso. Titigil na ba siya sa pakikipaglaban ng ganito? Gayunpaman, kapag nagtanong ang iba, hindi tatanggi ang Aaron na sagutin sila. Bahagyang natatanggap niya ang mga ito. Aaron. Aaron. Interesting name, I wrote it down. Ngumiti si Liang Han. Pagkatapos ay tumanggo si Liang Han sa lahat, simulan na natin. Sa sandaling bumagsak ang boses, maliban sa nasugatan na alimango, 9 na tao, kabilang si Liang Han, ang mabilis na kumilos at muling nagpakita ng bilog upang palibutan ang Aaron. Si Aaron ay sumimangot at naguguluhan. Ano ang ibig sabihin nito? Di ba sabi nila ngayon lang nila nakilala ang sarili nila? Ayon sa paliwanag ng Treeman, kasama na ang sobrang magalang na mga salita ni Liang Han ngayon, makatwiran na dapat na walang susunod na pagtatalo. Dapat silang direktang ilagay ang kanilang sarili sa Moon Lake para hanapin ang dalawang iyon. Nasa fog ang Aaron. Hindi siya makagalaw sa nangyayari. Bakit hindi mo sinabi na gusto mong lumaban? Bakit mo sinabing gusto mong lumaban? Tila nakikita nito ang mga pagdududa ni Aaron. Ngumiti si Liang Han at sinabing, bagamat kinikilala ka namin, ang pagkilala ay hindi nangangahulugan ng lahat. Ang dapat dumating ay palaging darating. Handa ka na ba? Shit, gusto ko pang lumaban. Ang Aaron ay lubhang nalulumbay. Alam ko na, ngayon pa lang, baka diretso na akong lumaban. After tossing for so long, ito na lang. Sayang lang ang laway. Gayunpaman, kapag ang kabilang panig ay gustong lumaban, ang Aaron ay walang pagpipilian kundi gamitin ang panguaks. Hindi pa rin siya matatalo sa momentum. What am I ready for? I have to ask you if you are ready. Ang paghahandang ito, naniniwala ako na lahat tayo na naruroon ay nagawa ito maraming taon na ang nakakaraan. Hindi kami magpapakita ng awa. Mag-ingat ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, nang hindi naghihintay ng anumang tugon mula sa Aaron,
ang 9 na hugis ng katawan ay biglang naging ethereal, at pagkatapos ay baliw na tumawid sa isa't isa. Kung mahirap tukuyin ang kanilang posisyon sa mata lamang, naniniwala akong sino man ay masisilaw sa oras na ito. Maging si Aaron, isang veterano sa larangan ng digmaan, ay nalilito at mahirap ibagay sa loob ng ilang panahon. Lumaban ka. Sa isang mabangis na inumin, halos sa sandaling tumingin si Aaron sa kanyang mga mata, isang malamig na hangin ang humampos sa kanyang mukha, na sinundan ng isang direktang sakit sa kanyang tiyan, at ang kanyang hugis ng katawan ay biglang nontog at nabaluktot ng kakaibang puwersa ng isang tao. Gayunpaman, hindi pa tapos ang mga ito. Ang bagyong tulad ng pag-atake sa lahua ay simula pa lamang. Bang-bang! Ang Aaron ay parang harina sa isang kawali ng langis, na ganap na sumabog sa paligid ng pagkain. Ang Aaron ay binugbog, nahihilo at nagsusuka ng dugo. Wala siyang kahit katiting na lakas para lumaban. Ang malinis na tubig, na nabahiran ng dugo ng Aaron, ay napakarilag at miserable. Sa huling suntok na diretso sa mukha, biglang huminto sa pagdalaw si Aaron. Siya ay may ilang mga bulaklak sa kanyang mga mata, at ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig anumang oras. Tila hindi sinasadyang mahulog ang isa sa tubig. Kailangang aminin na ang Aaron ay nakatagpo din ng ganoong malapit na pinagsama-samang pag-atake ng grupo sa unang pagkakataon. Ang kanilang bilis at impact ay napakalakas kaya hindi nakayanan ng Aaron ng ilang sandali. Pagkatapos ng ilang sunod-sunod na galaw, siya ay ganap na nalilito at pagkatapos ay nagdusa ng isang nakatutuwang passive attack. Naramdaman talaga ni Aaron na sisabog na siya. Sa partikular, ang huling suntok ay halos bumagsak sa kanya, at ang buong tao ay ganap na umasa sa ilang kamalayan upang suportahan ang kanyang katawan. Bahagyang huminto ang 9 na tao, nagkatinginan, at saka ngumiti. Bahagyang naglakad si Liang Han sa harapan at tumingin kay Aaron na nakagawa na nito. Hindi niya napigil ang matawa at sinabing, "Aaron, bakit, hindi mo ba matiis? You can choose to admit defeat. Since we recognize your share, we won't kill you. Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo." Paano? Nahulog ang mga salita, hinihintay ni Liang Han ang tugon ni Aaron. Si Aaron ay nahihilo at sinubukang iling ang kanyang ulo ng ilang beses. Noon lamang siya bahagyang nag-aatubili na ibalik ang kanyang kamalayan, ngunit ang sakit ng kanyang buong katawan ay nagpalabas pa rin ng ngipin ni Aaron. Si Liang Han at ang iba pa ay medyo matyaga at tahimik pa ring naghihintay. Pagkaraan ng pagbabagal ng 5 minuto, sa wakas ay nagawang patatagin muli ni Aaron ang nanginginig niyang katawan. Pagkatapos ay tumangala siya kay Liang Han at ngumiti, "Gusto mo bang aminin ko ang pagkatalo?" "I do." Mapait na ngumiti si Aaron, "Ngunit ano ang magagawa ko ay ang aking tuhod ay napakatigas at hindi makaluhad." Nang bumagsak ang mga salita, tumawa si Aaron, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay umabot sa rurok. "Interesting, mas gusto kita." Malamig na ngumiti si Liang Han at gumawa ng tanda sa kanyang mga mata. Biglang, isang grupo ng mga tao ang inatake muli ang Aaron. "Still use the same moves to deal with me. Minamaliit mo ako." Malamig na ngumiti si Aaron at umungol, at biglang bumukas ang 8 gintong katawan. Ang kapangyarihan ng kaguluhan sa katawan ay hinihimok din sa maximum. Sa loob ng ilang sandali, kumikislap, nakasisilaw at abnormal ang itim na baluti na lilang liwanag. Ang Frost Jade Armor sa loob ay gumaganap din ng nararapat na papel nito. "Halika, lumaban ka." Sa isang dagandong, ang 8 gininto ang katawan ay direktang nakaayos sa isang bilog at nakasandal sa isa't isa upang bumuo ng isang bakal na hanay ng balde. Pagkatapos, bumagyo ang Skyfire Moon Will Siege. Nakompleto na ang mga totem ng 4 na Divine Beast, at mayroon pang ang mga Magic Dragon na umuungal sa tuktok ng 8 gintong katawan. Tila ang Aaron sa oras na ito ay parang 8 mahiwagang Buddha, na nakatayo doon na may pambihirang kapangyarihan. 4 na Diyos at hayop. Mahinang sigaw ni Liang Han, at hindi nabawasan ang bilis ng kanyang katawan. Sinalakay niya ang 8 iba pang tao. Sa malamig na ugong, mahigpit na hinawakan ni Aaron ang palakol at muling gumalaw gamit ang palakol. Sword Array. Magsipilyo. Nasa ere si Wan Janden. Nasira. Bang-bang. 10,000 espada ay parang ulan. Thunder Dragon. Dagandong. Namutla ang langit, gamulong ang mga ulap, malakas ang kulog, at lumitaw ang isang higanteng dragon. Sa mabilis na paggalaw ng mga tao sa ibaba,
Ang Thunder Dragon ay isang kidlat din. Sa halos ulan na parang 10,000 mga espada, kahit na ang 9 na tao ay magbago ng kanilang bilis ng napakabilis, hindi sila makatiis ng ganoon kasiksik hanggang sa halos hindi matukoy na pag-atake. Ang ilang mga tao ay nagsimulang umatras. Kahit na ang ilang mga tao ay nag-aatubili na kumuha ng posisyon ng balat ng ahas upang salakayin ang malapit na katawan ng Aaron, nabigo pa rin silang bumalik dahil sa pagbabahagi ng katangian ng 8 gininto ang katawan kasama ang dalawahang proteksyon ng immortal na Zuan Armor at Frost Jade Armor. Bumalik sa ligtas na distansya, si Liang Han ay walang kahit katiting na takot sa kanilang mga mukha. Sa kabaligtaran, ang bawat isa sa kanila ay may suot na malasotlang ngiti at tila masaya. Mukhang nagsimulang magseryoso ang taong ito at naisip ang kanyang tunay na kakayahan. Hindi naman talaga kami binaygo. Natalo namin siya ngayon, which made me think this guy is just a fox in tiger's skin, but I didn't thought this guy is not like this. A tigre is a tiger, and it's real. Hindi lang tigre. Ang batang ito ay tigre na may pakpak. Gayunpaman, bagamat mabangis ang lumilipad na tigre, may kulang pa rin siya. Kung si Pangupalakol ang kuko ng lalaking ito, ang kulang sa lalaking ito ngayon ay isang subo ng mabangis na ngipin. Oo, kahit gaano manghuli ang mga tigre na walang ngipin, palagi silang mamamatay sa gutom. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nila ng magandang ngipin. Pagkababa pa lang ng boses, nagkatinginan ang 9 na tao, at maging ang katabi nilang alimango ay dahan-daang sumama sa labanan. Pumunta ka. Habang umiinom si Liang Han, 10 tao ang muling lumapit sa Aaron sa parehong paraan. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ng Aaron na bagaman ang kanilang mga galaw ay tila pareho, sila tila ganap na naiiba sa ilang mga lugar. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!